sabay tayo makialam sa mga trending issues ng ating bayan. Kasama syempre ang mga G na G nating mga schoolmates dito sa Dalasal Araneta University! Yan, at mamaya magkakaroon naman tayo ng isang mainit na talakayan, I'm sure, dahil it's giving Battle of the Batches. Yan naman, let us all watch and learn dito lamang sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo sa karapatan, kalayaan. Schoolmates, drug use is considered as a criminal offense sa iba't ibang bansa sa mundo, kabilang na dito ang Pilipinas. Ang paggamit ng prohibited drugs ay kadalasang umaabot sa pang-aabuso nito na nagbubunga ng iba't ibang masasamang epekto. Kabilang dyan ang samot-saring criminal acts na nakakaapekto sa politika at lipunan maging sa kasiraan ng mga pamilya at iba pang relasyon. Upang maprotektahan ng mamamayan, partikular na ang mga kabataan mula sa mapanirang epekto ng drugs, isinasa batas ang Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Subalit para sa ilan, ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay sanhi lamang ng pagkakaroon ng mental health issues ng isang tao. Nakatutulong daw ang paggamit nito upang maibsan ang mga simptomas ng kanilang mental health condition, kung kaya't nais nilang ikonsidera ang use of illegal drugs bilang mental health issue. At ang tanong namin sa inyo, schoolmates, dapat bang manatiling criminal act ang use of illegal substances o dapat bang ikonsidera ito bilang isang mental health issue? Upang bigyan kayo ng ideya sa bawat panig, narito ang unang grupo na naniniwalang criminal act ang use of illegal drugs. Let's all welcome Jessa, Angela, and Christy Ann. Drug use should be a criminal offense. Why? According to the Republic Act number 9165, Section 2, it is said that the policy or the state said na kailangan pinoprotektahan ng government yung mga mamamayan and especially yung mga youth pagdating sa harmful effect ng dangerous drugs. And also, alam nyo ba, or syempre, aware naman kayo na kapag yung drugs is naging public use, mas magiging malaki yung problema kasi mas magiging pampubliko na siya. At syempre, narito naman ang ikalawang grupo na nagsasabing dapat ikonsidera bilang mental health issue ang paggamit ng illegal drugs. Narito sina Piolo, Frederick, and Sofia. Ladies and gentlemen, we firmly advocate for a mental health focused approach that recognizes the addiction as a multifaceted issue concern that is rooted in biological, psychological, and of course, sociocultural factors. So by reframing drug use through the mental health lens, of course, we can definitely dismantle the stigma attached to it. We can prioritize the treatment over punishment. And lastly, it's really important that we foster an environment that, of course, that prioritize the support and the healing of all the Filipino or individuals that, struggling with addiction. Since the 2016 Philippine government war on drugs, did you know, guys, that thousands of Filipino have been killed with the drugs operation, and many have been arbitrarily arrested. So this just show the ineffectiveness of the drug war and yung punitive measures in treating drug-related concerns. Kaya nga, alam ko, agree kayo na isang malaking pagkakamali yung ginawa ng Administrasyong Duterte sa pag-handle ng droga sa Pilipinas noong taong 2016. Kaya, hayaan pa natin maulit yon? Hindi na, kaya this just really upholds that treating drug use as a mental health issue really upholds individual rights to life, dignity, and due process. And ang goal natin dito is hindi lang mapagaling yung mga addict sa droga, kundi matransform natin yung society into something better and a better place to live because we foster compassion, resilience, and hope for a brighter tomorrow. Salamat po.
Alright. At dyan, napakinggan natin ang opening statement ng magkabilang panig tungkol sa ating topic ngayon. Pero syempre, hindi lang sila ang mayroong masasabi tungkol sa ating topic ngayon dahil kasama rin natin again ang mga schoolmates natin mula dito sa De La Salle Araneta University. At syempre, mamaya ay magkakaroon din sila ng pagkakataon na maihayag ang kanilang mga opinion. At syempre, hindi rin natin iiwan ang ating mga netizens. Kaya patuloy lamang po kayong mag-connect, magsabi ng inyong mga opinion sa comment section ng ating schoolmates at PTV-PH. Alright? Kaya naman po, magpadala lamang kayo ng patuloy sa inyong mga komento. At bukod dyan, schoolmates, mamaya meron din tayong pipiliin mula sa ating mga debaters ng ating best speaker. Kaya naman, debaters, galingan ninyo. This show is yours. At sa aming pagbabalik, atin namang aalamin ang iba pang nilang argumento tungkol sa ating topic mula sa magkabilang miyembro dito lamang sa Schoolmate!